Hi, ako nga pala si Shan. Alam ko hindi ka interesadong malaman yung buhay ko, pero hayaan mo ibahagi ko to sa'yo. Sa mga oras ng ayan, pauwi na ako galing trabaho. Nagmamadaling nga ako dyan lumabas. Tingnan niyo, dala ko pa yung uniform ko. Maglalaba nga pala ako ngayon ng mga puti kasi kinabukasan wala na ako susuotin. Nauna na nga ako lumabas sa mga katrabaho ko dyan. Dito na rin ako dumaan sa likod. Para kasi ang tahimik at napakapayapa ng hapon ngayon. Pagdating ko nga sa bahay, agad ako nag-visit, nagsalang na ako ng mga damit ko. Baka kasi mamaya pagkadatingan ng mga katrabaho ko, magkayayaan na naman magpunta ng Penny. Kasi kanina pinag-uusapan namin na magpupunta nga kami ng Penny. At sa mga oras na yan, dumating na nga sila at nagyaya na. Sabi ko, wait lang at isasalang ko lang yung mga damit ko para mamaya pagdating, idadryer ko na lang. At pagkatapos ko nga mag-washing dyan, kinuha ko kagad yung bike ni Kuya Ray. Hindi na ako nakapagpaalam. Kuya Ray, parang po muna ng bike nyo. Nagmamadali kasi yung mga kasama ko. Nagmamadali na nga kami. Gata ng oras na daw. Baka kasi magsarado na ang Penny. Wala na kaming abutan. Sa mga magtatanong po dyan, malayo po kami sa bayan. Kumbaga po sa Pilipinas, napakalayo po natin sa bayan bago makapunta sa mga bilihan. 10 minutes po ang aming babaykin bago makarating doon. Alam mo ba yung tipong na pagod ka na, paghapon ka nakatayo, tapos magbabay ka pa, buti na lang napakaganda ng view, nakakaalis ng pagod. At higit po dyan sa lahat, alam mo po po yung kinakatamaran namin, napakalayo ng Penny, halos 10 minutes yata o mahigit pa yung babaykin mo, tas ang bagal-bagal pa ng mga kasama mo, hindi naman pwedeng iwanan mo at magkakasama nga kayo, baka magtampo yarn. Pwede naman po kami sumakay ng bus niyan, kaso napakalayo din naman ang lalakarin mo, napakalayo ng bus station bago ka makasakay ng bus, kaya mas gugustuhin na lang magbike kasi maglakad na malayo, ganun din naman yung pagod. Alam niyo rin po ba yung kung isa sa mga kinatatamaran ko pagpunta ng Penny? Bukod sa malayo na, yung pong daan. Napakahirap po ng daan dyan kasi ginagawa. Aywan nga ba, ang tagal-tagal na nilang ginagawa, hindi pa rin matapos-tapos. Kita nyo naman po sa camera, nakakainis nga po yung daan dyan. Pati yung katawan ko tumatalbog. Ay nako, ang sakit-sakit na ng katawan ko. Tapos ganito pa yung dadaanan, nakakapagod talaga. Sa susunod talaga, kapag ako naka-LL, bibili na ako ng kotse. Hindi, joke lang po. Tapos yung daan na binibigay sa mga bikers, ganito lang kaliit. Kaya dapat pag mababay ka sa ganito at makipot lang na daanan, mag-doble ingat ka. Pero thankful po ako sa mga tao dito sa Hungary kasi napakababait nila. Bibigyan ka talaga nila ng daan bago sila tumawid. Mas papaunahin ka pa nila. Maraming salamat. At matapos ang ilang minuto ng pagbabike, narating na nga namin ang Penny. Dahil wala akong dalang padlock, pinatabi ko na lang kay Ate Abby yung bike na gamit ko. Sabi ko, ipadlock na lang niya kasama ng bike niya. At pagkatapos nga niyan, pumunta na ako sa loob. Konti lang naman yung bibilhin ko. Yung mga kailangan ko lang talaga. Inuna ko na yung itlog. Nagkita pa nga ako ng pakwan dyan. Napakasarap kaso ang lalaki at ang mamahal. Naku, kailangan mo na mag-blurred ng mata. Wala naman akong pera. Kumuha na rin pala ako ng saging dyan. Mga ilang piraso. Kumuha na rin ako ng 2 pirasong tubig. May tubig pa naman ako sa bahay pero dinagdagan ko na. Kumuha rin ako ng kakao dyan na chocolate panglagay sa oatmeal ko. Minsan kasi kapag tinatamad ako kumain ng kanin, nag-oatmeal na lang ako. Kumuha na rin pala ako dyan ng 1 kilong bigas, gatas at tinapay. Pagkatapos nga yan, pumunta na kami sa counter. Yan, napakahaba ng pila. Inabot kami ng mahabang pila at habang naghihintay, nakita ko pa itong napakalaking alak. Ay pag ito ang pinadala sa Pilipinas, lungangay ang mga mag-iinom. Yun na nga po pala lahat ng pamilya namin. Pinagsama-sama na namin sa isang cart at pagkatapos namin magbayad, nakita ko itong mga nakapila. Nagre-repan sila ng mga bote. Tunay nga ang pera ay nasa basura. Pauwi na nga kami ng mga oras na iyan at hindi nga kami magkaintindihan kung paano ilalagay yung mga pinamili namin. Sa sobrang pipigat ba naman, tas ang liliit lang ng bike namin. Nagmamadali na nga ako dyan at pakaramdam ko padilim na. Magwi-winter na kasi kaya ang bilis na rin dumilim ngayon. Baka kasi mamaya hindi ko na makita ang daan. Ay, si Ate Abby, pagod na yan, hirap na hirap pa sa dala niya. Tignan ko daw kung malalaglag. Ay nga po pala dyan kay Menchi, isama ko daw siya sa vlog. Pakit pa ang umboy. Pagkadating ko nga po sa bahay, inayos ko na po agad yung mga pinamili ko. Alam niyo po ba yung Tupperware na yan? Na-scam ako niyan. 999 lang yung presyo. Pero pagdating sa counter, 1,999 na. Ay nako, hindi lang po ako na-scam dyan. Pati yung mga katrabaho gumaya sa akin. Nagagalit nga daw po kasi sinabi ko 999 lamang. Pagdating nila doon ay nasa 1,999 na.
999 naman po talaga yung presyo na nandun. Ewan nga po at biglang nagbago pagdating sa counter. Naku, scam talaga. Nakakainis. Pero okay na, ang ganda naman. Pagkadating ko nga po niya sa bahay, kumain at naghinaw lang po ako ng katawan ko. Agad ho akong humiga at kinuha yung kulambo ko. Hello po sa lahat ng hindi nakakatulog dyan pag walang kulambo. Relate po ba kayo? At pagkatapos po niyan, humiga na po ako. Maraming po salamat sa panonood nyo. Good night po!